sa mga first timer, baka magtaka, no? Sabi nila, parang ano yung pinag-uusapan dito? Puro success story. So, in a way, una, palakpakan mo natin pala yung isa sa nag-invite sa akin, hindi ko matanggihan. Although hindi hindi ko siya downline, hindi ko rin siya apply, pero isang naging kaibigan ko, yung mag-asawang Flor, and Dales. Okay? So, after yun, sa Oneta, binagyan niya na to. So, dapat ngayon ang schedule ko pa Western Visayas. Kadagaling ko lang last week ng Mindanao, 1 week na ikot. Then, kung bakit hindi ko siya natanggihan, way back 2010, nung kami po, yung ako nag-network sa Davao, doon kami nag-start mag-met na magkakilala. May isang bagay ako nanginginig sa kanya. Kasi that time, parang napansin ko yung buong grupo sa Mindanao na nag-aaral ng faction. So sabi ko, nung bumaba ako doon, sabi ko gusto ko, sana lang tayo leader, mag-isa mag-unite. Kasi pag nag-unite tayo, magiging malakas tayo sa Mindanao. So may isa akong bagay na hinilig sa mga leaders. Lahat ng kalalakihan, sabi ko, kung okay lang, lahat magpakalbo. Eh si Kuya first time niya sa buong buhay niya. Yun nga lang, sabi ni Tita Flor, huwag ka na umuwi ng bahay na hindi ka kalbo. Kahit asawa kita, divorce tayo. So no choice, nagpakalbo. Kaya po, since napagbigyan ako sa inyo na yun, kahit now nandito ako sa harapan nyo. And hindi ko po expected din na matutuloy ako. Kahapon, noong Friday, nagpa-check up ako sa doktor. Kasi since after balik ko lang Maynila, grabe schedule ko. So, kahapon, whole day bed rest pa ako dahil tinatamaan ng upo training, activity, consistent na trabaho. So, sabi ng doktor, advice, nagbigay sa akin ng doktor. Tapos sabi niya, mga 4 days muna na pahinga. Bawal mag-talk. Sabi para ma-irrigate ano mo yung boses. Kasi inuubo ko ako. Kaya kung matake ko kaya, huwag niyo sabihin na ano naman yung produkto, yung speaker, inuubo. Hindi po. Medyo na-abuso lang yung katawan ko. Sa sobrang schedule. Diba? Kasi nina-maximize ko rin ngayong panahon na summer, mama-maximize ko yung schedule. So, nag-text ako kay Ate Flor. Sabi ko, paaalanganin ako makarating. Tinext ko rin yung mentor ko na nandito. Sabi ko, masama pakiramdam ko, parang nagsabay-sabay. So, advice ng doktor, kailangan mo na magpahinga. Baka alanganin akong apply. Ang reply niya sa akin, sige, pahinga mo muna ngayon. Bukas magkita tayo sa Cebu. Since no choice ako, mentor ko yun, kailangan ko sumunod. Kaya nandito ako sa harapan nyo. Palakpakan natin, Mr. Arnel Limpin. Diba? So, sana in 2 minutes, huwag kang takilid. Anyway, sa mga first-timers, okay lang bago ako mag-parang sa partner ko? Ipapakita ko muna yung account ko. Okay lang kayo? Okay lang? Excited ko ba? Yan. Dapat excited po. Alam niyo, kung kayo naguguto, okay lang yan. Dilipas din yan eh. Di ba? Pero, napansin ko lang, pag sinabi daw nilang taga Cebu, ang Cebu magaling daw mag-English, pero sa Tagalog, medyo hindi daw nakaka-relate. Tama ba? Magaling daw mag-English, pero sa Tagalog daw, medyo... Nagkaintindihan ba tayo pag-Tagalog? O kasi totoo lang, ang balita sa Maynila, ang sinabing Cebuano, ang gagaling nyo sa English. Ganong kataas ang tingin sa inyo. Pero huwag mo na magsalitay ng Tagalog dahil hindi daw maintindihan. Totoo ba yun? Ako po, Ilonggo po. So, pero magsasalita na lang ako ng Tagalog. So, bago ko magkwento, ano pong nangyari sa akin at anong background ko, ipakita ko muna sa inyo yung account ko. Okay na ba? Okay lang, yan. Para pang pag-uway lang. Saan nakaanong proyekto? Ayun. So, dito lahat, nakagoto, pantang left side. Nakikita ka ba dyan? Ayan, pangalan, no? Cars Langgurayan. Tama ba? Okay. Buksan mo yung dashboard. Itutok ko sa dashboard. Kita pa ba? Kita pa? Hindi. Hindi na? No clear. Hindi na kita? Ayan, yan. Page. Yan, kita na. 31. Okay. 31 and... Yung nakikita nyo ba, current total earnings po yun. Yung total earnings for the past more than 7 years, 34, no? 34,750,000. Yung po may nakama. So, available balance yan na yung kasi nakahilat ko lang. Okay? So, next account. Tatlong account lang yan. 34 million. Malaki o malaki? Malaki! Malaki! 7 years enough. Pwede na.
Pag first timer ka, mabibigla ka dito sa kitaan. Totoo lang. So, yun ang problema pag hindi mo nakita ang marketing plan. Di ba? Kasi magugulat ka eh. Ang dating nito parang scam. Pero after nito sa mga first timer, of course, yung nag-invite sa inyo, kailangan nyo po lapitan para may pakita sa inyo yung marketing plan. So, yung next account ko, ayan po. Second account. 52 na lang yung available. Okay. Yup. So, ayan, yung pangalawa. 18,644,000. Wow. Pwede na? Huwag nyo ako pakita, ha? Sorry, available. So, last account. Kayo na lang bahala mag-compute. Wala di ka bukit account. Tulo. How much more ikaw? 5. So, kung bakit papakita ko tatlo, I started this business, 3 accounts lang. Kaya sa mga nagsisimula, kung kayo po yung sasali na gusto nyo talaga siseryosuhin, the best aralin nyo yung 7 accounts. Kasi the more na mas marami kang account, mas malaki ang pwede mong kitain. Hindi ka magsisisi. In time, magsisihan ko kasi kung may isang account na gagawin mo eh. Basta next with the So yun ang yun ang third account ko, kapangalan sa aking asawa. So yung total current earnings dyan, Hindi, makita mo kag 10.5 pag 23,900,000. So 34 plus 18 plus 23. Malaki yun, napakalaki. Buong total account ko, pag binuksan ko pa, kasi may mga dagdag na account, yun kasi pinaka-top ko yung tatlo. Ang total for the past 8 years, guys, ang total ko nakinita is more than 100 million lang. Wow! Kadako. Excited ba kayo? Yes! Okay. So, kwento ko muna. Normally, pag may mga first timer, sasabihin nila, well, talaga siguro parang siya dyan, magaling siya siguro dyan. Pakaling niya yan. So anyway po, kwento ko ng background ko, isa rin po ako probinsyano. Ang province ko po is Roa City, Capiz. Di ba tinatawag na Aswa Capital of the Philippines? Tama ba? So, ako po ay nag-aaral ng Commerce, Roa College. And of course, nung ako po naging estudyante kasi, iba yung mindset ko eh. Pangarap ko sumikat sa eskwelahan. May mga estudyante ba dito? Meron? Siyempre, pag estudyante ka, iba pag sikat ka sa school. Tama ba? At kailangan mo lang para sumikat ka. Una, kailangan magiging matalino ka. Dahil pag matalino ka, sikat ka, respeto ka. Tama ba? Tama? Yun nga lang ako estudyante naman mag-aaral. So may isang paraan. Kailangan magiging tarantado ka sa campus. Kasi pag problema ka ng campus, sikat ka. Tama ba? So in short po, 3 years ako ng college. 3 years din po ako pabalik-balik sa first year. Hindi ko po tinapos. Pinakamatas ko na grades Filipino, 5. So imagine mo na ako ng klaseng estudyante ako. Yun nga lang kung bakit po ako na-involve, maaga po ako nag-open mind sa mga opportunity dahil maaga din po ako sumabak sa responsibility. At the very young age, 18 years old, nagkaroon na po ako ng baby. Anak, siyempre nakita niyo naman, gwapong lalaki ako, di ba? So, ang matindi doon, hindi ko pwede maiwasan yung responsibility. Bakit? Kapit-bahay mo lang. Yung nabuntis ko, ang matindi doon, ako 18 years old, siya 16 lang. Bata pa, high school. Sa amin, pag barangay, pag piyesta, mayroong reyna, uso yun. Di ba uso pag mga barangay? Mga reyna, pinaparada. Yung kapit-bahay ko, nagiging reyna. Nung nagiging reyna, sumikat. Nung sumikat ngayon, siyempre, ang daming ibang barangay, kalalakihan, nilusok, pinutan para ligawan. Sabi ko, kaysa maunahan ako ng iba, tinira ko na. Di ba? Mahirap na, kapit-bahay ko eh. So nagkaroon na po ako ng anak, doon na po nabago yung mindset ko. Kasi bakit? Wala po akong stable job, mahirap yung trabaho, mahirap ang buhay namin, mahirap din ang buhay ng naging kalipin partner ko. At to the point na hindi kami nagkatuluyan, pinag-iwalay kami. Kasi bakit? Dala ng hirap ng buhay. So doon po ako na-challenge sa buhay na tinatawag. So way back 2006, na-invite po ako sa ganitong business. And nung na-invite ko ako sa Global, hindi po itong first company ko. Ang dami ko na po company na sinamahan. Kaya ang thinking ko, nung pinakita sa akin networking, sabi ko, parang malabo yan, parang hindi ako para dyan. This already may 10 companies. So, alam mo yun, kung ikaw yung tao na nanggaling ka na sa makumpanya na walang may nangyari sa'yo, at puno ng negative ang pinagdadaanan mo, ang iisipin mo lang, lahat na nakikita mo, pag nilapag sa yung opportunity, lahat na nakikita mo, pangit yan. Tama ba?
So, ganun na nangyari sa akin. Yun nga lang, nagkataon lang kung bakit sabi ko, kailangan ko bumalik sa network marketing. Kasi po, nung huminto ako mag-network marketing, pumunta ako ng Maynila, kasi sa province din na sa akin yung networking. Nung pumunta ako sa Maynila, way back 9 years ago, wala po ako nagiging matinong trabaho doon. Ang nagiging trabaho ko, pangarap ko mag-empleyado, kahit magiging guardia, napadipad ako sa tita ko, ang trabaho ko, kargador, kahilan sa scrap, dahil ang tita ko estimator. Siguro nakikita yung mga nagtatrabaho sa junk shop, yun yung nagiging trabaho ko dati. So, kumbaga, ang buhay, sobrang hirap. Kagaya ni Yuri, babad init, babad ulan. Ang sahod ko lang nung 250 pesos per day. For the past more than 1 year, yun yung nagiging job ko sa Manila. Naisip ko lang na ang network marketing lang ang pwede kong balikan. Okay? So, in-convince ko lang ulit yung sarili ko. Nasabi ko, since wala na akong choice sa ibang bagay, baka ito na yung opportunity na magbabago ng buhay ko. Okay? So, ginawa ko, kinalimutan ko yung mga nakaraan, pero siyempre hindi ganun kadali. Parang first timer, gano'n eh. Pag may mga na-experience kang negative, hindi ganun madali kalimutan. Pero iniisip ko na lang, na kung mag-stay ako doon sa mga negative experience ko, walang may mangyayari. Sinabi ko lang sa sarili ko, baka this time, ito na yung big break ko sa buhay. So, kinonvince ko rin yung sarili ko ulit. Na baka ito, nakakapuntan niya ito para sa akin. So guys, nung nakonvince yung sarili ko, nag-start ako sa ganitong business na hindi rin ganun kadali. Una, ang wife ko very negative. Yun yung asawa ko ngayon. Ang mindset niya, wala sa networking ang pera. First time niya nakita ang networking nung kami magkasama. Ang mindset niya, nasa abroad ang pera. Dahil siya nag-abroad. So ngayon, ang sabi ko na sa kanya, 1 year, bigyan mo ako ng chance. Pag wala nangyari, mag-abroad tayo. So ang ginawa namin, parang deal. Nagiging usapan. Gentleman's agreement. So sabi ko, sige, pag wala mangyari, mag-abroad tayo. Ang pinaka-mahirap na side, kasi 2 months, 3 months, wala nangyayari sa akin. And every time na makikita kami, sabi niya, 8 months na lang. Alam mo yung parang may taling. So hindi ko na siya pwede isama kasi every time na may kasama ako, every time na may na-encounter na negative, ang sabi, ano ba yung trabaho mo? Parang nagmamakaawa ka sa tao. So, siyempre hindi niya maintindihan yung networking. So, ang ginawa ko, iniwan ko siya. At 6 months, kung nakikita ko, sabi ko parang, teka muna, parang hindi pa ako puputok. Ang ginawa ko, binalik ako sa Manila, binuntis ko siya. Kasi kung buntis siya, siyempre, hindi kami makakalis ng ibang bansa. So, nung time na yun, nung nabuntis na siya, sabi niya sa akin, parang labo naman ang network marketing na ginagawa mo, hindi ka pa ganun kumikita agad. Sabi ko dito na lang, gawin na lang natin, yung bahay ko na naipunta sa pag-abroad, ibibenta ko na lang. Tapos uwi na sa probinsya mo, sa probinsya ko din. Magnegosyo tayo. So, doon nagiging wake up call sa akin kasi ayaw ko rin na ibenta yun na mawala yung pinaghirapan niya. Siyempre, private sa akin na sa pagkalalaki ko, sabi ko, baka ano sasabihin ng pamilya niya. So, umugot ako ng motivation. So, that time, nung nalaman ko na buntis siya, sabi ko, ibuhos ko to. So, araw-araw guys, ang nagiging bitbit ko lang pag-asa. Why? Sa market ko, sa lugar ko, parang ako nilamukot na tissue dahil ang dami ko ng pinagdaan ng networking. Pero kaibigan, hindi, pag ikaw naniniwala ka sa isang bagay na may mangyayari sa iyo, may mararating ka, yun ang magbibigay na ipupush ka sa action. Tama? Hindi gano'ng kadali kapag ako nag-start kasi una, kung sinong mga tao siguro na sa mga sitwasyon na nahihirapan, madaming dahilan, isa po ako doon. Una, wala po akong panggalaw. Yung nag-invite sa akin, after 2 months, nag-quit. Hindi po ako sinasamahan, nag-apply ko, probinsya ako nag-rebuild. That time, yung time namin, walang mga business center. Ang ginagawa namin, after mag-pay-in, i-deposit ko, after 1 week pa bago mamadala ang produkto. So, hindi ka agad mag-pay-in ng tao, hindi ka gaya ngayon, na may business center, may bibigay ka agad. Tama? Then, siyempre, sa daming tao kausap ko, hindi ka agad naniniwala. Way back na 8 years ago, negative ang nangyari sa networking. Tama ba? So, ngayon ang ginawa ko, sa sarili ko, dinala ko lang, para makapag-maintain ko ang panggalaw ko, araw-araw kailangan magbenta ng isang balik. So, dumaan ako sa ganung proseso. So, isang balik ang mindset ko, kailangan makapagbenta ako araw-araw. So, ang ginagawa ko dati, at medyo yung lugar, hindi naman ganun kalayo, hindi na ako nagta-tricycle, hindi na ako nag-jeep, nilalakad ko na lang.
Then ang worst pa dun, yung father ko, parents ko, sobrang negative. Kasi nga nakikita nila, for how many years na nag-networking ako, wala nangyayari. So ang isa lang palagi sinasabi ng magulang mo, kung ikaw, para ka dyan, dapat o ka pa nagiging successful. Ang gawin mo, maghanap ka ng ibang opportunity, huwag yan. Pero dahil ako kung akita, at ako naniniwala na magiging successful ako, hindi ko sila pinakinggan. At yung mga tao mga invita ko, mga friends ko, na hindi naniwala, hindi pa ako nag-stick sa kanila doon. Isipin nyo guys, unang-una kong organize, experience ko, excited na ako, kasi babaan ako ng may-ari. Yung bababa si Francis Miguel Pan, isa sa mga may-ari natin. Vice President ng company. Bababa sa Iloilo. Excited ako mag-organize, and expected ko sobrang daming tao. Kumuha ko ng venue, akala ko, ang goal ko, mga 80 plus na tao. Ang dami rin nag-comment. Pagdating kay Francis Miguel, ang dumating ko, 12 lang. Yung 12 tao, nung nalamang networking, guys, yung 4 umalis, iyang-iya ko ako nun. At lahat ng nanulat ko ng taong nakinig, sobrang negative sa networking. So, long story short, natapos yung seminar, wala kang may naniwala. Siyempre, may-ari bumaba. Tapos ganun ang tao, tapos wala nangyari. Pero since networker yung may-ari, buti na lang. Inapit niya lang ako, ang sabi niya na sa akin, Charles, tandaan mo lang to. Huwag ka dun mag-stick. Kung ikaw, na-disappoint sa nangyari ngayon, take as challenge. Ako, alam ko na ginawa ko yung effort mo. Kung konting tao pumunta, okay lang yan. Tandaan mo lang to. Kung wala na may maniniwala sa'yo ngayon, okay lang yan. Ang importante ikaw, naniniwala sa sarili mo na may mararating ka. Dahil pag naniniwala ka na may mararating ka, gagawin mo yung isang bagay. At darating ang time, may tamang oras magiging successful ka. Okay? So guys, yun na yung nag-sing sa isip ko. Na araw-araw, bitbit ko pag-asa. Every time, makakausap ako sa jeep, MRT, sa food court, lahat ng downlines ko, lahat ng frontliner ko, direct ko, hindi ko po pakilala. Old market, lahat. So yung nagiging mindset ko lang, kung itong mga taong hindi naniwala sa akin, na mga kakilala ko, mas marami ang hindi ko kakilala. Tama? So ang gagawin ko, dahil tao sila, tao din ako, kikilalanin ko lang. So nung time na baliw na ako sa negosyo, kahit sino kinakausap ko, and hindi ko sukat akalain na dumating na yung point, dumating na yung time, na lumaki na bigla yung network ko. So, napakalaking bagay, kaibigan, yung paniwalaan mo, kung ano yung nakita mo, at kung ano naramdaman mo. Mag-stick ka lang. Katulad sa amin, ngayon kung nakikita nyo sa amin, nakikita nyo yung result ko, ang galing niya, ang laki ng kinita niya. Pero kaibigan, hindi ganun kadali. Naranasan ko, uuwi ako sa lugar namin, sa bahay namin, dahil barangay po kami. Yung lugar namin po, pagdating ng 6 PM lampas, wala na pong L3 van na nagbabiyahe doon. Dahil karamihan doon, kahit mga series liner, sa area namin, gitna kami ng bundok at dagat, sinusunog, hold up. So front ang lugar namin palagi sa mga ganong insidente. So pagdating ng 6 PM, wala na po may tumutulak. Alam, para makauwi ako sa lugar namin, from the city, ang ginagawa ko, aabang ako sa kalsada, mag-aabang ako ng mga trackings o kahit anong dadaan. Pag nakaabang ako ng tracking, doon ako sasakay. Minsan, inaabot ako ng 2 oras. Pag nasa biyahe ka, sasabit ka, ang matindi doon, uulan. Basta umuwi ako madaling araw na, ako na lang sa daan. Alis ako, maaga pa. Ako pa rin yung tao sa daan na nauna. Ako na yung muli umuwi, ako na yung unang lumabas. For the past 1 year, yan ang nangyari ko sa akin. Pero bit ko lang everyday yung pag-asa. Na darating ang time na lahat ng pagod, hirap at ng pagdadaanan ko ay hindi na mararanasan ng pamilya ko, kaibigan. Umaabot sa point, guys, na nag-network ako sa isang lugar, pumupunta ako, from Roas ako, pupunta po ako ng Bacolod. Sumusugal ako, nagbabiyahe ako, kakausapin, hindi ko pa sure kung sasali o hindi. Kaibigan, ang matindi doon, mamasahe lang yung dala ko. Wala akong pang-hotel. Alam, saan ako natutulog? Sa plaza. Ang ginagawa kong bihisan, 24 hours na makdo. Dumaan ako sa ganung buhay. Hindi biro yung pinagdadaanan namin. So yun nga lang, ang palagi ko lang iniisip, kung ako mag-quit, anong bagay ang gagawin ko para magiging successful ako? Tama? Ang iniisip ko na lang, at itong bagay na pagdadaanan ko, naniniwala ko, temporary lang siya.
So for the past 2 years, yung 1 year ko, very crucial guys. Wala akong time sa pamilya ko. Kanina nakarelate ako doon habang nagkikwento yung isang speaker dito na babae kanina. Dahil hindi yung nangyari sa akin. Wala akong time, birthday ko, birthday ng asawa ko, anniversary namin. Kaibigan, wala akong time. I sacrifice. Pero ang inisip ko na lang, na darating ang time na pag ako yumaman, lahat ng bagay babaguhin ko yan. So guys, huwag kayo mag-stick. Sa mga member dito, kung kayo nahihirapan, normal lang yan. At sa mga hindi pa member, kung bakit kayo namin kinikwento namin to, yung pinagdadaanan namin, para ma-aware kayo. Na pag kayo sumali, kaibigan, hindi to gano'ng kadali. Dahil bakit? Yayaman ka dito eh. Ang madali kaibigan ay isang bagay, pagiging empleyado. Dahil uurusin mo lang yung oras mo at alam mo hindi ka naman magiging successful. Pero guys, kung naniniwala ka, kung gusto mo magiging successful, at gusto mo mabago yung buhay mo, kailangan willing ka lang sa sacrifice na tinatawag. Dahil ang sacrifice, ang ibig sabihin yan, victory. And guys, hindi ko sukat nakalain na yung mga sacrifices ko before, right now, kung babalikan ko yun, tinatawanan ko na lang. Kasi bakit? Yung mga negative pamilya ko, kaibigan ko, walang may naniwala sa akin, I take challenge. Yung mga pagod, hirap, gutom na pinagdaanan ko, kaibigan, na hinarap ko lang, I take challenge. And right now, dahil pinake ko na challenge yun, right now guys, may dance challenger ako. Pamilyar kayo sa akin dance challenger? Isa yun sa ginamit ni Vin Diesel. Muscle car siya, so ginamit yun sa Fast and Furious. Hindi yun ginamit ni Paul Walker ha, si Vin Diesel. So, right now, maganda yung status ng anak ko na pagparal ko sa magandang eskwelahan. And isang beses na nangyari, siguro kasi hindi ako papagpahaba ng kwento sa inyo. Guys, isang beses nangyari sa akin to, nung bago pa lang ako sa kondo, alilipat lang namin. Yung anak ko sabi pa sa pool maligo. Eh yung kondo namin mid-rise, develop siya ng DXCI. Before, kapitbahay ko lang si Daniel Padilla, siguro familiar kayo dun, di ba? Ang dami yung kapitbahay ko ng mga artista. So nung naliligo yung anak ko sa pool, ako naman, tinitignan ko habang inanong ng helper, inaalalayan ng helper. Siguro that time, mga 5 years old pa lang siya. So nakikita ko yung anak ko, masaya. Masaya yung bata. Tinatawag niya ako, Papa, samahan mo ako maligo. Sabi ko, sige anak, okay lang, enjoy na lang. Alam niyo dati sa lugar na yon, sa Pasig, bigla ko, bumulaga sa harap ng gate, kasi ang swimming pool, tapat ng gate lang. So sa tapat ko, ng kalsada, nagkaroon ng traffic. Eh nakita ko, bumulaga, isang 10-wheelers truck, carga scrap, may mga pahinanting nakasakay. Way back 9 years ago, bumalik sa isipan ko, yun ang buhay ko dati. Nakasabit sa truck, karga-diskarga kami ng bakal, buti na lang, sabi ko dumating ang global. Dahil kung hindi dumating ang global, hindi ko alam kung anong buhay ko, baka mahirap pa rin. So, sa mga first timer na nandito kayo, o ikaw, nakita mo to, kaibigan, kung ano bang sitwasyon, ang pinagdadaanan mo ngayon, yun lang ang pangugutan mo ng motivation. Huwag mo yung gawin dahilan, kaya kung bakit hindi mo siya magawa. Kaibigan, kung gusto mo tapusin yung kahirapan ng next generation mo, ang global willing ibigay yan. Ang importante lang, maniwala ka. At sa mga member naman na nandito, kung kayo nahirapan lang din, ibigay nyo pa. Isa lang ibig sabihin yan, you're in the right track. Dahil kami nahirapan din. Ano ba naman 1 year, 2 years, sabihin na nga natin 3 years eh. Mapagod ka, mahirapan ka, ang dami mong sacrifices na pagdadaanan. Pero kaibigan, 8 years, 10 years from now, sabihin na lang natin, kalahati na lang ng kinita ko, yun ang kikitain mo. Kaibigan, ang pangarap mo sa buhay, sobrang ibibigay pa rin. Tama ba? So, ang bottom line guys, kaibigan, sa mga first timer, you need to decide. Sa mga member guys, you need to stick. Palagi mo lang tandaan, every time na nahihirapan ka, napapagod ka, huwag mo lang bitawan yung pangarap mo. Maniwala ka lang na yung lahat ng mga taong nagiging successful at kagaya namin, dumaan kami dyan. Isa lang yung nagiging sekreto namin. Hindi lang kami bumitaw sa paniniwala namin, sa pangarap namin. Kaya nandito kami ngayon sa harap nyo, guys. So, thank you. Good morning sa mga first timer at sa mga member. God bless us all. So, anong next program? Okay, thank you, thank you. Milyon palakpak para sa Hall of Famer, Mr. Charles Laguna! Nakaka-inspire talaga.
doing the business, earning 100 million pesos from Alliance in Motion Global. So I hope, Years lang guys, imagine. 8 years, kitasan ng 100 millions na po mo, ha? So, I hope na-inspire mo mo? O karon para ma-inspire mo sa mo, we will do some raffles. We will give out these prizes here. Major prizes.